Hello guys! Ngayon nga ay nandito kami sa Mysore Palace at kasama nga namin ang family ni Ate Jayan at ang kanyang mga magulang. Ayan pala si Mishka at si Alia. Aliyah has pray. Aliyah, show her Mishka. Mishka, show Aliyah how to pray. Aliyah, pray. You pray siya. Yes, Didi is praying. Let's go. Yeah, Ari lang tawa elephant means. Yay! Pinasyal kasi ni Ate Jayan ang kanyang mga magulang sa Coorg at dumaan na nga sila dito sa Mysore bago umuwi ng Bangalore. At nagkataon naman guys na birthday din ni Navid, kaya sabi ko ay pumunta na din tayo sa Mysore Palace at first time ko nga rin makakapasok dito sa loob. Kaya ayun, dun kami nag-meet nila Ate Jayan. Totoo ba yun? At dito nga, ine-explain natin Jayan kung ano yung nangyari dito. Dito daw nag-aaway yung mga, hindi ko alam. Pero kasi siya, ilang beses siya nakarating dito, kaya alam niya na yung mga kwento dito sa Mysore Palace. At siya na yung naging tour guide namin. Kumbaga, hindi na kami kumuha ng tour guide kasi nga alam niya na nga kung ano yung mga na-explain sa kanila dati nung pumunta sila dito. Nagkakaintindihan sila. At hindi nga rin namin na ine-expect na napakadaming tao na pumunta ngayong araw. Itong araw na pala to ay Sabado, February 10. At akala namin ay kaunti lang ang tao kasi nga Sabado. Usually kasi tuwing linggo talaga guys na maraming tao dito sa Palace. Sobrang daming turista. At mapapawaw ka nga talaga guys sa ganda nung mga interior design nung palasyo or palace. At saka dito nga pala yan, may nakaharang kasi ditong tali ata yon at bawal pumasok sa loob. Pero si Alia at saka si Mishka ay gusto nilang pumasok sa loob. Kung makikita nyo kasi may nakaupo doon na security guard. Ayan na si Alia, pumasok na. At saka sinatawag niya si Mishka. Sabi ko, magtabi sila kasi pipicturan ko sila. So pinipicturan namin silang dalawa. So makikita nyo, ayan, nag-holding hands pa kayong dalawa. Napaka-cute lang. Ang cute-cute ng kanilang mga smile. So yun, pinalabas na namin kasi baka pagalitan kami nung nakaupo na security. Best friend sila. Ay. At dito nga sa part na to guys, kung makikita nyo tong babae na nakasuot ng palda ata yan, na polka dots, kulay orange rin, kung nakita nyo na yun. Ayun, ay parang accidentally, na hindi pa namin siya totally nakikilala at di pa namin siya totally napapansin. Sinabit talaga yung nakapansin sa kanya. Pero, syempre, magkakasunod kami sa pila. At hindi namin talaga siya napansin. Ayan, makikita nyo, ayun, yung nasa unahan ni Ate Jayan. Ayan yung asawa niya na may hawak ng bag. Ayan, hindi talaga namin siya napansin that time. Pero, katabi na namin siya sa pila habang naglalakad nga kami. Ayan, yung kumukuha ng video, yung naka-backless. Mamaya nga, sasabihin ko sa inyo kung sino siya at anong pangalan niya. Pero this time, matignan muna natin yung vlog ko dito. Lahat, tagasunod ang matayin sa to. Yung babae? Oo, ito. Magkasamtang dalakat, tagasunod ang matayin sa imo. Basta lang kagapatiyak. Wow, who's that? Kasi sumusunod yan sa iyo. Oo nga yun. Sabi ni Alia, Daddy. Hindi mo yan, Daddy. Beba, you know what Alia said on this? Daddy.
with the king. रेवेन्यू कैसा है? 3 जगह एक चंदन का, एक सिल्क का और एक गोल्ड में का। कृष्णराज बढ़िया एक साथ है और इसी के साथ राजा परिवार के नाम Ara ang nanay sa king. Sino ba ang king dito? Following you. Who is the king here? Aditya, sino ba yung king dito? Yeah. It's following you. That one, that lady also. Come Alia, I will carry. Go to daddy. At dito nga ay in-explain na naman nga ni Ate Jean yung mga tungkol sa mga painting na yan. Ayan daw yung mga anak nung king, tas yung iting king, queen, ganyan. Tapos, ang pagpapaliwanag na sa kanyang mga magulang ay salita ng mga Ilocano. Ilongga ba? Tapos natatawa ako kasi hindi ko nga sila masyado naiintindihan dahil nga yung salita nila ay hindi ko talaga alam. Pero yung tono, natatawa ako kasi pag sumasagot ako sa kanila, pare, medyo nag-uusap kami. Tapos sumasagot ako sa kanila. Yung tono ko ay parang Ilongga ba? Tapos natatawa ako kasi parang bakit nagagaya ko yung tono nila? Di ba alam niyo naman si Ate Jean, pag nagsasalita siya, may tono talaga ng pagka-Ilonggo. Ilongga, ganun. Dalawa nyo, pati ang aking, pag-voice over na Ilongga. Natatawa ako, nakakatawa kasi yung tono nila. Ang cute-cute lang pakinggan, napakalambing. Naalala ko tuloy yung katrabaho ko dati sa Saudi na Ilongga din. Tapos galit na siya, pero yung salita niya ay napakalambing pa din, guys. Ayun, kaya natutuwa talaga ako pag nagsasalita si Ate Jean tsaka yung mama at papa niya. Kasi parang ang sweet-sweet nila mag-usap. Ganun sana mag-usap yung mga mag-aasawa, no? Para kahit nag-aaway, hindi sila mukhang nag-aaway. At dito nga, ay sabi ko doon sa dalawa na father's duty muna sila. Yan, buhat nila yung mga anak nila kasi sabi ko magkamukha naman sila. Tapos ito pala ay yung upuan o yung inuupuan ng mga king, queen noon. Yan. At dito na nga guys, kung makikita nyo, yung babae na naka-backless na yan, naka-polka dots, makikita nyo na naman siya sa pinipicture ko sila Mishka at si Alia. Makikita nyo na naman siya diyan. Pinipicture niya yung asawa niya. At nung time na yan ay hindi pa rin namin talaga alam guys kung sino siya at taga saan siya. Kasi nga hindi ako nakikipag-usap sa mga hindi ko kilala. Nahihiya kasi ako magtanong-tanong. Yan. Ito ay pababa na nga kami. Papunta na naman kami sa another side nung palace. So ako muna yung humawak sa dalawa at busy pa sila Ate Jean. Tinuturo pa niya yung kanyang mga magulang. Hindi naman pwedeng maiwan tong dalawang bata at napakalikot talaga nilang dalawa. Grabe. Ikaw yung mauubusan ng energy sa dalawa na to. Sobrang hyper nilang magkasama. Pero alam nyo ba, totoo lang, minsan nag-aaway ang dalawa na yan. Pero minsan sweet sila. Yan, Didi ang tawag ni Alia sa kay Mishka kasi nga matanda si Mishka ng 8 months ata yung tanda ni Mishka sa kanya. Yan. At dito na nga guys, finally, nalaman na namin kung sino si ate dahil sa aking asawang si Navid. Ay tinanong daw niya kung Pilipino siya. Sumagot naman to si ate na Pilipino nga siya. At ayun, tinawag nga niya ako at tinawag ko rin si Ate Jean. At nagkagulatan nga kami kasi since sa entrance pa lang guys, ay nakita ko na talaga siya. Hindi ko siya namukhaan na Pilipino. Mukha siyang Malaysian or Thailand, ganon. Ang sabi naman ni Ate Jean, mukha siyang Nepali ba yun? Basta hindi namin siya na-recognize na Pilipino. Yung asawa ko lang talaga yung naka-recognize. Narinig niya ata na nagtagalog. So, tinanong nga ni Navid na kung Pilipino nga siya. At sa punto nga ito ay nagpapalitan na nga kami ng number. Siya nga pala si Ate Esther na galing sa Manglore. At ito nga pala pinapakita ko ay pure gold yan guys. Ayan yung mga nilalagay nila sa uluhan ng elepante tuwing Dasara Festival. Yun lang guys. Salamat!